Higit na mahalaga ay ang pusong marunong kumilala na ang lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Nawa yung pagbibigay natin ay maging taos-pusong tugon ng pasasalamat, pagtitiwala at pagsamba sa Kanya. Sige tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung tunay na Diyos na tunay na nagbibigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung tunay na Diyos na nagpapakilala kung sino ka sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, we pray na patuloy ka pong magpalago sa amin, Panginoon. Hindi lamang po physically, Panginoon, hindi lamang po sa material na bagay, kundi, Panginoon, spiritually, Panginoon. Lord, we pray na ikaw po yung tunay na makita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa pagbibigay po namin, Panginoon, ituring po namin ito bilang isang pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa tahang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng isang malakas na amen. Amen. Nakasa. Lord. Sige, panalangin natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa walang sawang blessing na pinagkakaloob niyo sa aming pamilya at maging sa aming sarili, Panginoon. Maraming salamat sa mga provision na nai-enjoy namin, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Sa pagmamahal, Lord God, na nararamdaman namin physically, Lord God, maging sa financially na pagtulong sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat dahil capable ang bawat isa na magbalik ng kaloob na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Nawa sa oras na ito, Lord God, tunay na pagpalain niyo yung mga kabataan ito na unti-unti natututo sila, Lord God, na sumunod sa inyong salita, sumunod sa inyong utos, Panginoon. Nawa mga kabataan ito, Lord God, ay tunay na mapamuhay nila, Lord God, yung salita na nanggagaling lamang po sa inyo, Lord God. Sa mga oras na magdaraan, Lord God, gabayan niyo po ang aming pag-aaral at tanging kayo lamang po ang masentro nito. Tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan sa aming pag-aaralan nito. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami. Ito po ang aming sabdalangin. Pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are we blessed? Are we blessed? Amen. So, bilang panimula, sabi daw, being a Christian, isang bagay na na-enjoy natin sa mundong ito is yung provision o blessing na galing sa ating Panginoon. Tama ba? May mga blessing ba tayo natatanggap sa ating Panginoon? Amen. Kasi we believe na lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. Pero alam niyo ba na sa kabila ng mga blessing na galing sa ating Panginoon, dahil tayo ay nasa mundong ito, may isang bagay na hindi natin kayang iwasan. Alam niyo kung ano yun? Ito yung mawala yung mga blessing na yun. Kakasabi mo lang, kuya, may blessing, tapos mawawala. Bilis naman. Diba? At kapag nawala yung mga blessing na nararanasan natin o nanggagaling sa ating Panginoon, puro negative yung feeling na maaari natin maranasan o maramdaman. Pagkalungkot, pagkainis, pagkagalit, depresyon, at marami pang bagay na negative ang maaari nating maramdaman. Pero alam niyo ba na Jesus is better than you can lose? Ha? Oo, totoo yun. Na kahit anong bagay ang mawala sa atin, basta meron kang Jesus sa buhay mo, lahat ng negative na maaari mong maramdaman ay makakaya mong i-overcome.
At iyan yung ating pag-aaralan o pag-uusapan ngayong hapon. Jesus is better than you can lose. So makipagbukas kayo sa akin sa Habakkuk 3:17 to 18. Oh, pasabi na malakas na amen daw kapag nandyan na. Amen. Nandyan na ba? Parang wala naman nagbuklat, tapos may nag-amen. Nandyan na? Oh, nandyan na yung PowerPoint. Ayan, sige, basahin natin sa PowerPoint. Sabi sa Habakkuk 17 to 18, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So, sa pag-aaralan natin, ayun yung main verse natin, o yan yung verse sa topic natin, at ito daw yung pinaka-big idea na dapat natin makatch up sa topic na to. Sabi diyan, kapag si Kristo ang ating pinakadakilang kayamanan, walang pagkawala sa mundong ito ang makakaalis ng ating tunay na kagalakan. Alam niyo yung larong what if? Di ba madalas nilalaro niyo yan sa mga edad niyo, yung what if? What if? Ano? What if mawalan ka ng cellphone ngayon? Anong pakaramdam yun? What if mawala yung Facebook, TikTok, o ML account mo? Takas na ng dami ko ng skin dun eh. Nawala pa yung ML account ko. What if bumagsak ka sa school? Aray mo, yari kay inay. Eto, sana wala pa. What if iwan ka ng boyfriend o girlfriend mo? Wala pa naman, no? So hindi tayo makarelate dyan. Eto, sunod. What if mawala ng trabaho yung tatay mo? Aray mo, gutom. Eto meron na mga nakaranas nito eh, di ba? Pero, what if masunog yung bahay nyo ngayon? Huwag naman. Eto, isa. Ito yung pinakamasakit. What if sabihin ng doktor na may malubhang sakit ang isang mahal mo sa buhay? Di ba parang nakakalungkot o nakakabahala lahat ng bagay ngayon at siguradong hindi ka masaya if mangyari yung mga what if na yon. Kapag tinatanong natin yung mga ganitong bagay, napapaisip tayo kung saan ba talaga nanggagaling yung ating saya. Diba? Maraming taong nagsasabi na masaya ako dahil meron akong pera, masaya ako dahil kumpleto yung pamilya ko, masaya ako dahil healthy ako. Alam niyo, walang masama sa mga bagay na yon. Kasi lahat yon ay regalo sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo ba ang problema? Kapag doon nakaangkla yung puso natin, kung saan tayo masaya, at kapag nawala daw yun, mawawala din yung saya na meron tayo. Ito yung gustong ituro ng libro o ng aklat na Habakkuk. Sabi dito, hindi sinasabi sa libro na to na maliit lang yung mawawala sa atin, kundi halos lahat pwedeng mawala sa atin. Pero kahit ganon, hindi nawala ang Diyos. At dahil hindi nawala ang Diyos, hindi rin mawawala ang kanyang pag-asa. Si Habakkuk yung pinag-usapan dito. So bilang background sa buod ng aklat ni Habakkuk, sabi dito, ang aklat daw ni Habakkuk ay kakaiba sa ibang aklat ng mga propeta. Karaniwan, ang mga propeta ang nagsasalita para sa mga tao. Nagsasalita sa mga tao para sa Diyos. Pero sa Habakkuk daw, ang propeta mismo ang nakipag-usap sa Diyos. Ito ay isang aklat tungkol sa isang taong may mga tanong, may takot at nahihirapang maintindihan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit natututong magtiwala sa Kanya. Dito, gusto ko lang mag-storytelling upang mas maunawaan natin yung libro ng Habakkuk. Upang mas maintindihan natin yung ating topic. Bago tayo pumunta sa topic, gusto kong ibuod sa inyo yung aklat ng Habakkuk na maiksi. So sa chapter 1, kasi may 3 chapter yung Habakkuk. Sa chapter 1, pwede natin itong titlean ng Lord, Bakit? Kasi nagsimula ang aklat sa mga tanong ni Habakkuk.
Nakita niya ang kasamaan sa Juda, may karahasan, may katiwalian, may kawalan ng hustisya, pero walang pakialam ang mga tao sa Diyos. Kaya nagtanong siya, Panginoon, bakit parang wala kang ginagawa? Ito rin yung tanong natin kung minsan sa buhay natin. Bakit hinahayaan mo magkasakit yung pamilya ko? Bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Di ba madalas ganyan tayo, napakadami natin tanong sa Diyos. Mahalagang aral dito, hindi kasalanan na magtanong sa Diyos. Pero dapat ang layunin mo ay hanapin ang katotohanan at magtiwala sa Kanya at manampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ka ng tanong. So dapat malinaw sa atin yun na hindi porket meron tayong faith ay hindi na tayo magtatanong. So dapat once na nagtanong ka, ang goal mo ay malaman kung ano yung gusto sa iyo ng Panginoon. Hindi nagtatanong ka para manumbat sa Panginoon. So dapat malinaw tayo dun Dito, ang sagot ng Diyos kay Habakuk, sinagot ng Diyos si Habakuk. Pero hindi iyon ang inaasahan niya. Sabi ng Diyos, chapter 1 pa lang tayo. May ginawa ako pero hindi mo inaasahan. Gagamitin ko ang Babylonia para hatulan ang Juda. Dito, mas lalong nalito si Habakuk. Parang sinabi niya na, Lord, mas masama ang Babylonia kaysa sa amin. Bakit sila ang gagamitin mo? Minsan ganito rin yung nararamdaman natin di ba? Hindi natin naiintindihan ang paraan ng Diyos. Akala natin mali ang kanyang ginagawa. Pero ang problema ay hindi dahil mali ang Diyos. Unang-una sa lahat, hindi nagkakamali ang Diyos. Malinaw tayo doon? Amen. So, hindi nagkakamali ang Diyos. Sadyang, limitado lang ang ating pananaw. Hindi natin lubos na unawaan kung anong kaparaanan ng ating Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55, 8-9, so wala ako dyan sa PowerPoint, makipagbukas kayo sa akin. Isaiah 55, Isaiah 55, 8-9, sa gitna daw banda. 8-9. 55, 8-9. Diyan Isaiah. Amen? Sige, babasahin ko na. Sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So meaning, di lang natin kayang arukin ang karunungan ng ating Panginoon. So every time na punong-puno tayo ng mga katanungan sa ating buhay o sa ating Diyos, magtanong ka. Walang masama sa pagtatanong. Basta kapag may sagot si Lord sa atin, kahit di natin maunawaan, kailangan mo lang pagtiwalaan ito dahil mas higit ang kanyang karunungan at kaparaanan sa atin. Sa chapter 2, tataytilan natin ito ng matutong maghintay at magtiwala. Dito, hindi agad ipinaliwanag ng Diyos ang lahat. Sa halip, sinabi niya kay Habakuk na maghintay. Dito matatagpuan ng isa sa pinakasikat na talata sa Lumang Tipan. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Makikita niyo sa Habakuk 2:4. Chapter 2 verse 4. Makikita niyo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, Habakuk 2:4. Ibig sabihin, kapag hindi mo naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, magtiwala ka pa rin. Kapag hindi mo makita ang plano niya, manampalataya ka pa rin. Tandaan nyo na ang pananampalataya, hindi lang paniniwala kapag malinaw ang lahat. Ito ay pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano ng Diyos. Sige, tumalon tayo sa chapter 3. Dito, pwede natin titlean ito na mula sa tanong patungo sa pagsamba. Sa huling kabanata, nagbago ang puso ni Habakuk. Hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi pa umaalis sa Babylonia, hindi pa bumabalik ang ani, hindi pa nawala ang mga banta. Ang nagbago ay si Habakuk. Mula sa pagtatanong, nauwi siya sa pagsamba. Mula sa pag-aalala, nauwi siya sa pagtitiwala. Kaya nasabi niya, kapag hindi namumunga ang puno ng igos, gayon man, ako'y magagalak sa Panginoon. Sa Habakuk 17-18, yung main verse natin. Pansin nyo, hindi niya sinabing masaya ako dahil nawala ang lahat. Hindi niya sinabi yun
Ang sabi niya ay magagalak ako sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ang pinagmumulaan ng kanyang kagalakan at hindi na ang mga pagpapala, kundi ang Diyos na mismo. So, dapat malinaw sa atin yun. So, ano yung 5 bagay na matututunan natin sa aklat ni Habakuk? Unang-una, normal lang magkaroon ng mga tanong sa Diyos. Ang pananampalataya, sabi dito, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ka ng tanong. Ang tunay na pananampalataya ay dinadala ang mga tanong sa Diyos, hindi inilalayo ang sarili sa Diyos. Ikalawa, hindi natin laging maiintindihan ang plano ng Diyos. So dapat malinaw sa atin yan. Hindi porket lagi tayo nandito sa simbahan, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, is mauunawaan mo na ng lubos kung ano yung kaparaanan niya. So may mga pagkakataong hindi natin makikita ang dahilan ng ating pinagdadaanan. Pero ang Diyos ay laging may layunin kahit hindi pa natin ito nauunawaan. Tatlo, ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. Yan, madaling pagtiwalaan kapag maayos ang lahat o ang buhay natin. Pero ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa gitna ng problema. So, sa ika-4 natin, sabi diyan, ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pagpapala. Yun, sana malinaw ito ha. Ito yung sentro ng mensahe ng aklat. Maaring mawala ang pera, mawala ang kalusugan, trabaho, mawala yung mga pangarap natin, pero kung nasa atin pa rin ang Diyos, nasa atin pa rin ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Amen ba tayo doon? Amen. Sa ikalima, ang tunay na kagalakan ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa Diyos. Yun. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ng Habakuk ay napakagandang paghahanda sa ating pag-aaralan na Jesus is better than you can lose. So, ang mensahe daw niya, sabi dito, kapag ang Diyos ang iyong pinakadakilang kayamanan, kahit mawala ang lahat, hindi mawawala ang iyong pag-asa at kagalakan dahil nasa iyo pa rin ang Panginoon. Bago dumating sa chapter 3 ng Habakuk, pag binasa niyo yan sa bahay niyo, so kung may oras kayo mamaya, pwede niyo basahin yan sa bahay niyo, makikita natin na si Habakuk ay maraming tanong. Bakit may kasamaan? Bakit hinahayaan mo ito? Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na darating ang Babylonia upang hatulan ng Juda. Isipin niyo, parang sinabi ng Diyos na darating yung digmaan, masisirang ekonomiya, mawawalan kayo ng mga pagkain, mawawalan ng kabuhayan. Kung isipin nyo as a person, parang katapusan na yun, parang doomsday. Kunyari, parang example, ginera tayo ng China. Ano laban ng Pilipinas sa China? Di ba? Parang wala. So parang siyang doomsday kung isipin nyo. Kasi in reality, sabi nga sa first pointer natin, ito yung first pointer natin. Yan. Earthly blessing can disappear. So, yung mga blessing na natatamasa natin sa mundong ito, maaari niyang mawala lahat. Sabi niya sa verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang ubas, kahit namantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa bukurin, kahit na mamatay lahat ng tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. So diyan, makikita nyo, may 6 na maaaring mawala na binanggit niya Habakuk. Hindi namumunga yung puno ng igos, ubas, olibo, ani, tas yung tupa, maaaring mawala, pati baka. Sa madaling salita, wala silang income kapag nangyari yun. Tama? Wala rin silang pagkain. At higit sa lahat, wala silang seguridad. Nakakatakot na bagay na pwedeng mangyari sa atin. Pero ang tanong, bilang mga kabataan at wala namang gera sa atin, ano yung maaaring nakakatakot na bagay na mawala sa atin? Cellphone? Sino dito yung kaya mawalan ng cellphone sa loob ng 1 linggo? Kaya mawalan. O dahil wala pa tayong cellphone. O, nakaka-proud. Kung kaya nyo mawalan ng cellphone sa 1 linggo, nice. Mahirap yun para, lalo na ngayon sa civilisation, sa current life natin ngayon na yung cellphone is, ano na siya, kumbaga parang
essential na siya di ba? Na lagi natin siyang ginagamit at lagi natin siyang kailangan, di ba? So, pero meron pa daw na mas malalim na pagkawala na pwede tayong maranasan habang nasa mundo tayo na to. Unang-una, pwede kang mawalan ng, tingnan niyo yung nasa paligid niyo. Ano? Kaaway. Kaibigan. Di ba minsan meron tayong mga best friend kang araw-araw mong kausap, tapos bigla na lang iniwasan ka. Bakit mo naman iniwasan, Aria? Di ba? Di ba masakit kapag bigla kang hindi pinapansin ng mga kaibigan mo? May mga ganyan tayong may experience sa buhay natin habang nandito tayo sa lupa. Pero tandaan nyo, ang pangako ng Diyos, sabi sa Hebreo 3, sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kapag iniwan ka ng tao, tandaan nyo na meron kang Diyos na hindi ka iiwan kailanman. Amen? Amen. So, sabi namin katabi mo, huwag mo ko iwan. Yan, pangalawang maaaring mawala sa atin. Yan, ito, bilang mga estudyante, kapag bumagsak sa school, yan, may mga kabataang iniisip na, wala na akong silbi, mabuti pang, huwag naman. Diba? So, tandaan nyo na ang grades ay hindi nyo identity. So, kung bumagsak ka man sa school, huwag ka nang gagawa ng masama sa sarili mo. Kasi sabi sa Romans 8:1, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na. So, ibig sabihin, bumagsak ka man sa school, hindi mo yung identity. Ang identity mo ay na kay Kristo na. Amen? Amen. Pero hindi ko sinasabi na okay lang bumagsak sa school, ha? Hindi ko sinasabi yun, ha? So, kailangan galingan niya pa rin. So, ikatlo, pwedeng mawala sa atin bilang mga kabataan, ito, nawalan ng pangarap. May mga ganito. May mga gusto maging piloto, doktor, engineer, pero hindi natuloy dahil sa mga financial o whatsoever na problema. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang plano ng Diyos sa'yo. So, nawala yung plano mo, pero hindi doon matatapos yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi dyan sa Proverbs 19:21, maraming plano ang tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang mananaig. Amen? Amen. So, dapat nyo tandaan niya na sa buhay natin dito sa lupa, bilang mga kabataan pa lang kayo, marami kayong planong gagawin, pag-iisipan, at marami doon magpe-fail at hindi nyo talaga magagawa. Pero hindi ko to sinasabi para ma-discourage kayo. Sinasabi ko to para maging aware kayo na pagdating ng araw na yun, meron kang Diyos na nagplaplano o humuhubog sa iyo sa mas maganda na kinabukasan. Amen? Amen. So dapat pangawakan mo na mag-fail man ako, meron akong Diyos na pangahawakan at yung plano niya ay mas maganda kaysa sa plano ko. So sa pang-apat, ito yung pinakamasakit. Nawalan ng mahal sa buhay. Ito yung pinakamahirap. Hindi ito madaling tanggapin, pero as a Christian, tandaan nyo, tayong mga Kristiyano, meron tayong pag-asa. Sabi sa 1 Thessalonians 4:13 to 14, hindi tayo nagdadalamhati gaya ng mga walang pag-asa. Ito medyo malalim na usapin to. Pwede niyong tanungin yung mga leader nyo about sa bagay na to kapag hindi nyo nauunawa. Tandaan nyo na tayo mga Kristiyano, meron tayong pag-asa at ito ay makikita lamang natin sa ating Diyos na sa Kristo. So, mapapansin nyo sa mga bagay na pwedeng mawala sa buhay natin, hindi sinasabi sa Bible na porket meron tayong Jesus, ay hindi na mawawala itong mga to. So, dapat malinaw to kuya, meron naman akong Jesus sa buhay ko, bakit nawala pa rin yung mga bagay na yun? So, tandaan na habang dito tayo sa lupa, maaaring mawala yung mga bagay na yun. Pero, ang nilamang lang natin, meron tayong isang bagay na pinakamahalaga sa lahat na hindi mawawala. Mawala man yung lahat ng bagay na yun, merong Diyos o Jesus na hindi kailanman mawawala sa buhay mo.
So, sana malinaw sa atin yan na ang Diyos ay mananatili sa atin. Ito. Sabi dito, sa second pointer natin, yan, sabi, habang nasa mundo tayo, maraming bagay ang maaaring mawala sa atin. Ngunit bilang Kristiyano, na meron Diyos sa buhay natin, ito ang nilamang natin sa iba. God remains faithful through our loss. So sabi dyan, sa Habakuk 3:18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Sabi dito, hindi sinabi ni Habakuk na magagalak ako kapag bumalik ang mga blessing. Kundi ang sabi niya, sa Panginoon ako magagalak. Bakit? Dahil ang Diyos na meron ka, na meron ako, na meron tayo, siya yung Diyos na hindi kailanman nagbabago. Amen ba tayo doon? Tandaan niyo na magbago man ang lahat ng kakilala nyo, magbago man ang sitwasyon, ang mundong ito, pero ang Diyos ay hindi magbabago at mananatili siyang tapat sa bawat isa. Sa iyo at sa akin. So, sabi sa Malachi 3:6, ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Yan. Tandaan niyo na, kapag nawala yung cellphone natin, hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Mawala man yung cellphone nyo, hindi ibig sabihin mawawala na yung presensya ng Diyos porket nasa cellphone nyo yung Bible nyo. So tandaan nyo na hindi mawawala ang Diyos kahit mawalan tayo ng cellphone sa loob ng isang linggo. Kapag nawalan ng trabaho ang magulang nyo, tandaan nyo na hindi mawawala ang katapatan ng ating Diyos. Mawalan man ng trabaho yung magulang natin, naniniwala ako na ang provision ng Diyos ay overflowing pa rin sa pamilya natin. Makakakain pa rin tayo. Kasi kung papansinin nyo yung mga ibon, hindi nga sila nagtatrabaho pero nakakakain sila, di ba? Tayo pa kaya mga anak niya na lubos niya minamahal. Amen ba tayo doon? Amen yan. So, kapag bumagsak ka sa school, hindi babagsak yung mga pangako niya at plano ng Diyos sa buhay mo. So, dapat malinaw tayo doon ha. Hindi porket mababa yung grade mo ngayong nag-aaral ka ay sigurong magiging trabaho ko lang is pang minimum wager lang ako pagdating ng araw. Hindi mo alam kung paano magplano ang Diyos. At naniniwala ko na kapag mayroon kang faith sa Kanya, naniniwala ko na hindi Kanya pananatalihing mahirap sa mundong ito. Amen ba tayo doon? Lahat ng blessing ay maaari natin makamit kung may tiwala ka sa ating Panginoon. Yan. Sa Bible character na pwede natin gawing example dito, si Job. Sino nakakilala kay Job? Buti pa kayo. Si Job, sabi dito, nawalan siya ng kayamanan, nawala ang mga anak, nawala ang kalusugan, pero sinabi niya, ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang kumukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi dahil masaya siyang nawalan, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat. At alam niyo kung bakit mas mahalaga ang Diyos sa lahat ng bagay? Kasi sabi sa pointer number 3, joy is found in God Himself. Sabi sa awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Totoo, sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na ligaya. Ito ang pinakamahalagang bahagi na dapat panghawakan natin. Sa reality, maraming taong lumalapit sa Diyos, hindi dahil gusto nila ang Diyos. Diba nakakalungkot na maraming lumalapit sa Diyos, hindi dahil gusto nila ang Diyos, kundi dahil gusto nila ang ibinibigay o ang mga blessing na nanggagaling sa Diyos. Minsan, para tayong mga bata, lumalapit lang tayo kapag meron tayong bibigay. Di ba ganun yung mga bata? Para mauto yung bata, kailangan mo magbigay ng something sweet para lumapit sa'yo. Pero kapag wala ng blessing, aalis na. Ganun daw tayo. Ngayon sabi dito, minsan ganito rin tayo, kapag may blessing, nako, salamat Lord. Di ba kung makapagpasalamat tayo, sobra-sobra. Tama naman yun. Once na meron kang natatanggap na blessing,
is magpasalamat ka sa Diyos dahil lahat yan ay galing sa Diyos. Pero ang tanong, kapag nawala naman yung blessing na yon, Lord, bakit ginawa mo ito? Payak-iyak ka pa niyan. Di ba? Pag nakaranas ka ng mga blessing na nanggagaling sa Diyos, sobrang thankful ka. Pero pag nawala yung blessing na yon, parang minsan, feeling mo, sinisisi mo si Lord. Diba? So, dapat hindi daw tayo ganun. Tandaan nyo na, hindi mali ang umiyak, hindi rin mali ang masaktan. Pero mali kapag ang pagkawala ng blessing ang dahilan para talikuran natin ang ating Diyos. So, sana hindi tayo dumating sa ganung tagpo na porket mawala yung mga blessing na nanggagaling sa ating Diyos is tatalikuran na natin siya. Tulad ng sabi ko kanina, ang lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Pero dahil nasa mundo kong ito, maaari yung mawala. Pero dahil may Diyos ka sa buhay mo, yun yung isang bagay na hindi mawawala sa iyo. Kahit mawala man lahat ng blessing na nararanasan mo. Sabi ni David sa 73:25, ayan. Bukod sa iyo ay wala na akong ibang minimiti sa lupa. Ito ang puso ng tunay na mananampalataya. Hindi niya sinasabing hindi mahalaga ang pamilya. Hindi niya sinasabing hindi mahalaga ang trabaho o pangarap. Ang sinasabi niya, mas mahalaga ka, Panginoon, kaysa sa lahat ng bagay. So sana, ganito din yung maging puso natin ngayon o pagdating ng araw na alam natin sa buhay natin bilang Kristiyano na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Hindi para siguraduhin hindi tayo mawawalan ng pera. Tandaan nyo na, si Jesus hindi naparito para hindi ka mawalan ng pera. Hindi para alisin lahat ng problema mo. Hindi nandito si Jesus para mawala yung mga problema mo. Kundi para ibigay ang isang bagay na hindi kailanman mawawala. Si Jesus ay naparito upang bigyan ka ng isang bagay na hindi mawawala kailanman. Ito ang relasyon na maaari natin makamit gamit ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:19-21, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Tandaan nyo na lahat ng nasa lupa ay pansamantala lang. Tulad ng sabi ko kanina, paulit-ulit ko sinasabi, habang nandito ka sa lupa, lahat ng natatanggap mong blessing, maaari yung mawala. At hindi natin yun may tatanggi kahit meron pa tayong Jesus sa buhay natin. Pero si Jesus na iyong tinanggap bilang Panginoon na tagapagligtas, tandaan nyo, siya yung Diyos na walang hanggan. Siya yung Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yan, bilang final challenge sa atin, tapos na tayo. Sabi dito, mga kabataan, kung mawala ang cellphone mo, pupuri ka pa rin ba? Kung mawala ang barkada mo, maglilingkod ka pa rin ba? Kung mawala ang pangarap mo, magtitiwala ka pa rin ba? Kung mawala ang lahat, sapat pa rin ba ang ating Panginoong Jesus? Bilang konklusyon, ang taong kayamanan ay si Kristo ay maaaring mawalan ng maraming bagay, pero hindi kailanman mawawalan ng pinakamahalaga at iyon ang tunay na kasiyahan sa piling ng ating Diyos na sa Kristo. Tayo manalangin. Diyos Ama, maraming salamat, Lord God, sa inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po na hindi namin may tatanggi, Lord God, na habang nananatili kami sa mundong ito, Lord God, maraming bagay maaaring mawala. Pero maraming salamat, Lord God, sa inyong mensahe na pagpapaalala, Lord God, sa bawat isa na mawala man ito, Lord God, hindi nyo kami iiwan, pababayaan man, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw ay Diyos na tapat sa aming magpakailanman. At ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa inyo lamang po namin makakamit, Lord God, ang tunay na pagpapala at sa inyo lamang po namin mararamdaman, Lord God, ang pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga revelation, Lord God, na pinagkaloob nyo sa hapon na ito, Lord God. Lord, panalangin ko po, Lord God, sa mga oras pa magdaraan, tanging kailangan po masentro sa aming pag-uusapan, Lord God, sa breakout into groups, Panginoon. Kailangan po masentro nito at mas maunawaan pa namin, Lord God, ang layunin nyo sa aming pag-aaral na ito, Lord God. Maraming salamat sa kabutihan nyo. In Jesus' mighty name,
Amen.